Paninira lang, ganyan inilarawan ni VP Sara ang pagpuna sa kanya umanong habitual absence. Hindi naman daw kasi niya choice ang magbiyahe abroad. Nagbabalik si Hannah T para sa detalye. Unbothered si Vice President Sara Duterte sa mga alegasyon sa kanya tungkol sa pagiging pala-absent umano. Anya, baseless attack ito. Habitual absent saan? Hindi ko alam kung ano yung pinagsasabi nila na habitual absence. As I said, ito na naman yung style ng mga tao na anti-Duterte na nagbibigay lang ng akusasyon kung saan-saan at wala namang basihan, walang ebidensya. Hindi rin naman daw pang leisure o gala ang kanyang constant travels. Nasa The Hague, Netherlands ngayon ang kanyang amang si former President Rodrigo Duterte matapos arestuhin dahil sa kasong crimes against humanity kaugnay ng kanyang madugong kampanya kontra droga. Travel ako, lumalabas ako ng bansa dahil frustrated na ang Filipino communities abroad sa nangyayari dito sa ating bayan. At pangalawa, bumibisita ako sa tatay ko na nakakulong. Patay na ang impeachment case laban kay VP Sara matapos i-archive ng mga senador ang articles of impeachment alinsunod sa Supreme Court ruling na dineklara itong unconstitutional. Nang tanungin kung paano niya sasagutin ang mga alegasyon tungkol sa alleged misuse of confidential funds, sabi ng bise, ipapaliwanag niya ito sa proper forum. Pero hindi pwede na moro-moro na kung saan lang nagbibigay ng akusasyon at kung saan o kung kailan lang nila gusto mag-akusa ng tao. Mismo ang SC decision na raw ang nagsabing abuse of power ang ginawa ng House of Representatives. Ayon sa ruling, nilabag ng Kamara ang 1-year bar rule at hindi ito dumaan sa due process. It's abuse of authority. So makita ninyo dito, gilatag og tarong kung giunsa nila pag-abuso ang ilahang power din sa House of Representatives. At habang papalapit na ulit ang budget season, inaasahan na ni VP Sara ang isa na namang budget cut. Well, it will be the same as last year. Hindi naman nagbago ang administration yan pa rin ang Pangulo natin, yan pa rin ang Speaker of the House of Representatives natin. So wala na tayong ma-expect na ibibigay para sa Office of the Vice President. May proposed budget ang OVP ng 903 million pesos para sa 2026. Last year, binaba ng House of Representatives ang proposed 2 billion peso budget nito pa 733 million. Yan ay dahil sa umano'y redundant functions ng opisina at overlapping programs nito sa ibang ahensya. Para sa agenda, Hannah T, Bilyonaryo News Channel.